Ayan, magandang umaga muli sa bawat isa po sa atin. Okay, so let us study the Word of God today. Please open with me your Bibles in the book of Luke, chapter 8. Basahin po natin verse 22 hanggang 25. Okay, so basahin po natin sa New King James Version. So, now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us cross over to the other side of the lake." And they launched out. Verse 23, but as they sailed, he fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water, and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, "Master, Master, we are perishing." Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Verse 25, but he said to them, "Where is your faith?" And they were afraid and marveled, saying to one another, "Who can this be? For he commands even the winds and water, and they obey him." Okay, so let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. We pray for your Holy Spirit, O God, to be upon us as we study your word. And let your name, Jesus, be exalted upon our midst today. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so last Sunday po ay inaral po natin yung how to be effortless. Ay kailangan pong we need to come out from our childhood trauma o kaya yung mga hurtful experiences po natin in the past. Okay, so ito pong mga hurtful experiences po natin ay nagbibigay po sa atin ng bitterness, ng unforgiveness, at dahilan po na hindi po tayo makamove forward sa atin pong buhay. Kaya naman sa mga nangyayari po sa atin, sa mga nangyari sa atin in the past, let us view it from the perspective of a tree of life. Amen? Huwag po nating tingnan na as negative, kundi tingnan po natin na ito po ay it is an opportunity for us na maging strong po tayo at mag-grow sa atin pong mga buhay. Okay? So yan po yung inaral po natin last Sunday. At ngayon naman po ay we will study on another topic about our effortless series, Be Still, God is Working. Okay? So God is not dead. Do you agree with me? Amen. And He is working. Doon po sa libro ng Job, kung sabay po kayo sa amin sa pagbabasa, sa morning devotion, doon po sa verse 19, verse 25, ay sinabi po ni Job doon, alam naman po natin how he suffered, na wala ang kanyang mga anak, ang kanya pong mga resources, at maging siya po ay nagkasakit. Okay? But in verse 25 of chapter 19, sabi po niya doon, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand upon the earth. Na kahit na gano'n ang nangyari sa kanya, He suffered, ay kaya pa rin po niyang sabihin na, I know that my Redeemer lives. So, ibig sabihin, buhay. Sabi niya, buhay ang aking Diyos. Kahit na he's in trouble, he is suffering, na meron po siyang sakit at karamdaman, but still, ang lumabas sa kanyang bibig ay, I know that my Redeemer lives. Buhay ang aking Diyos. At doon po sa pag-declare po niya, doon sinasabi po niya na, meron at merong gagawin ng Panginoon sa aking sitwasyon. So parang po yung sinasabi ni Job, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on the earth. Sa sitwasyon po ni Job, sa mga calamities na experience po niya, nawala lahat, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga livestock, at he suffered sa sakit at karamdaman. He is in pain.
But he says his God is alive. And he is declaring na God is working sa kanya pong buhay. And he is saying that God is not dead. Amen. And he is living. Okay? So, that is God. That is the God na sinasamba po natin ngayon. He is the same God that we believe. He is the same God na pinupuri po natin, and He is working. Because He is the same yesterday, today, and forever. Okay, so dito po sa verse 22 ng Luke chapter 8, dito po kasi sa chapter 8 ng Luke ay makita po natin yung the works of Jesus nung siya po ay nasa lupa. Doon po sa verse 1, makita po natin, sabi niya dito, now it came to pass afterward that He went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with Him, and certain women who had been healed by evil spirits and infirmities ay pinagaling po niya. Okay? So, Jesus is doing His ministries. He is healing every sickness and diseases. He is preaching the good tidings. Sabi po niya dito, He is going through every city and village and preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. At He is healing every sick people. He is ministering sa mga tao na nangangailangan po sa Kanya. At nagturo din po siya doon ng mga parables. Okay? And then, dito nga po sa verse 22 ay natapos na po yung kanyang ministry dito sa Galilee. Okay? So, ito pong Luke chapter 8 ay nasa Galilee po ang atin pong Panginoon. And in verse 22, sabi po dyan, now it happened on a certain day that He got into a boat with His disciples, and He said to them, let us cross over to the other side of the lake. And they launched out. So, dito, bakit kaya bigla-bigla na lang sinabi ng ating Panginoong Hesus na pumunta tayo dun sa kabila? Kung babasahin po natin yung sumunod na verses po dyan, dun po sa verse 26 and 27, Luke 8, 26 and 27, then they sailed to the country of the Gadarenes. So yan po yung lugar na pupuntahan po nila. Yan po yung other side na sinasabi ng ating Panginoon. Doon po sa country of the Gadarenes, which is opposite Galilee. And in verse 27, bakit kaya gustong pumunta ng ating Panginoong Jesus doon? And when He stepped out on the land, there met Him a certain man from the city who had demons for a long time, and he wore no clothes, nor did he live in a house, but in the tombs. So parang, kung titingnan po natin yung man dito, ay kawawang-kawawa siya. Buti pa sa atin, meron tayong mga damit. Siya wala. Meron tayong mga tinutulugan o kaya inuuwian. Pero siya wala. Pero bakit kaya pumunta ang atin pong Panginoong Jesus sa kabila? Sabi niya sa kanyang mga disciples, doon po sa verse 22, let us cross over to the other side of the lake. Dahil po alam ng Panginoong Jesus na merong tao doon, a demon-possessed, kawawang-kawawa, walang damit, walang bahay, at nakatira lamang doon po sa mga tombs. So this man is suffering. This man is lonely. Wala siyang pamilya. At na-possess siya ng mga demons. Kung babasahin po natin ito pong story po ng a demon-possessed man, ay hindi lamang po isa ang nasa kanya. Kundi sabi po doon na legion ang nasa tao po yan. So, this man is hopeless. Parang wala nang joy yung kanyang buhay. Kawawang-kawawa siya. Pero alam ng Panginoong Jesus na may nangangailangan sa kanya doon. At pinuntahan pa niya. So this is our God. This is Jesus.
This is our Jesus na tinanggap po natin. Do you believe Jesus is dwelling in our hearts today? So this is Jesus. Nahahanapin niya yung mga taong nangangailangan sa Kanya. Nangangailangan po ba tayo ngayon? Are we in trouble, distressed, depressed? May mga storm na pinagdadaanan po natin. Saan man po tayo naroroon ngayon? Know today that God cares for us. Hahanapin at hahanapin tayo ng Panginoon. And He is very much willing to help us. May pangangailangan po ba tayo? Anong area ng buhay po natin? Believe that Jesus will meet us today in this room. Amen. Because si Jesus, sabi niya sa kanyang mga disciples, natapos na yung ministry ko dito sa Galilee, pumunta naman tayo dun sa gatherings. Dahil may isang tao doon na kawawang-kawawa. So this is God, this is Jesus. Hahanapin po tayo ng Panginoon. So parang napakasarap sa feeling no na God cares for us. Pag nawawala tayo sa kanyang presensya, nasaan yung anak kong ganito, nasaan yung ganito. Wala pong pinipili ang ating Panginoon. Bawat isa po sa atin ay importante sa Kanya. Hinanap niya yung taong ito. Sabi niya dun sa verse 27, He wore no clothes. Wala siyang bahay. Hopeless, suffering. So ang bawat isa po sa atin ay importante. Sabihin mo nga sa iyong katabi, importante ka sa Panginoon. Yes. Let us not look down on ourselves na wala akong magagawa, ganito lang ako, wala akong pinag-aralan. Hindi yun tinitingnan ng Panginoon. Sino man po tayo, God loves us. At namatay ang ating Panginoong Jesus sa atin. Amen? Okay, so, this is our God. This is Jesus. And in verse 23, sabi po dyan, but as they sailed, habang papunta po sila doon sa kabila, Jesus fell asleep. At doon sa pagkakatulog ng ating Panginoong Jesus, a windstorm came down on the lake and they were filling with water. Napupuno yung kanilang bangka ng tubig. Kaya naman, yung mga disciples po niya, nagpanic po sila. Okay? Because they were in great danger. Sabi po niya kasi dyan, they were in jeopardy. But in other translation, sabi po dyan, they were in great danger. Okay, as the waves, as the windstorm ay lumalakas, napupuno yung kanilang bangka at tulog ang Panginoong Jesus. Kaya naman, sabi po nila dito sa verse 24, and they came to him and awoke him saying, Master, Master, we are perishing. In other translation, sabi po dyan, we're going to drown. Malulunod na agad. Nasa boat pa lang sila at kasama pa nila si Jesus. So sabi ng mga disciples, Master, Master, we are perishing. We're going to drown. Mamamatay na tayo. Kung minsan ganito po tayo mag-react sa mga sitwasyon sa buhay natin. Sinasabi na iniisip na natin na mamamatay na tayo pero hindi pa. Yung sinasabi natin wala na tayong makakain pero meron pa rin. Kung minsan ay nag-overreact po tayo sa mga sitwasyon, kagaya po ng mga disciples, Master, Master, we are perishing. Malulunod na tayo, mamamatay na tayo. Sa Greek meaning kasi nitong we're going to drown, sabi niya na parang, ayun na, malulunod na sila. They are being doomed. So, matatapos ng kanilang buhay, mamamatay na sila.
Pero hindi nila alam na si Jesus ay nasa kanila. That Jesus was on board. Jesus was on board. Ang mga problema po ay hindi lamang nararanasan ito ng mga unbelievers. Even to us believers, even when Jesus is on board, kung minsan nagpapanik tayo, nag-overreact tayo sa mga sitwasyon, kagaya po ng mga disciples. So ito po yung kanila pong reaction. Master, Master, we're going to drown. We are perishing. Mamamatay na tayo. Pero sabi po sa sumunod na sentence, then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Sa isang salita lang ng ating Panginoong Jesus, tumigil ang hangin at maging ang mga waves. So this is how powerful our God is. With His word ay mangyayari at mangyayari. So Jesus calms the storm. He stills the storms. Kaya naman, for us to be effortless this year, hindi natin masasabi na kalma lahat, kalma, kalma. Pero meron at merong mga problema na ma-encounter natin. But as we face trials or troubles, kapag ka nasa gitna po tayo ng storm, point number 1, let us trust the one who stills the storm. Let us trust the one who stills the storm. Let us trust the one who heals every sickness and diseases. Let us trust the one who is able to rebuke evil spirits. Hindi lamang po yung wave, hindi lamang po yung mga wind ang pinatitigil po niya. Even the legions na nasa tao doon sa gatherings ay pinalayas ng atin pong Panginoon. This is how powerful our God is. Kaya naman, let us trust the one who stills the storm. Doon po sa Mark chapter 4, isa po itong parehong kwento, pero sinulat naman po ito ni Mark. Doon po sa verse 39 hanggang 40, sabi po dito, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace. Or in other translation naman ay, quiet. Be still. Sabi niya po sa raging sea, sabi ng atin pong Panginoon, tigil or tumahimik ka. So yun din ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Kapag ka nagpapanik na tayo, we are full of fear, ay let us be still. Tumahimik po tayo. Huwag nang mag-utter ng mga negative things. Ano bang klaseng buhay ito? Ano bang klaseng trabaho ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Let us refrain from speaking negative things kapag nasa gitna po tayo ng suffering o kaya meron po tayong sakit at karamdaman na kahit ano-ano na yung mga lumalabas sa atin, kahit ano-ano na yung mga kinakurse natin. Kagaya po ni Job, di ba? Hindi po siya nagsalita ng mga negative things nung siya po ay nag-suffer, nung siya po ay nagkasakit. Tumahimik po tayo. And let us trust the one who stills the storm. And dun po sa verse 40, sabi dyan, verse 39, Mark 4:39, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful?
How is it that you have no faith? In times of trouble, let us be quiet and pray. Pakalmahin po natin yung ating pong sarili. Of course, it is natural na maka-experience po tayo ng fear. Meron po tayong fear o kaya naman hindi tayo mapakali. Pero sabi nga ng Panginoon na let us be still and be quiet and trust the one who stills the storm. Because God is with us, He never leave us, and He is working. Di ba kung minsan kapag ka nag-pray kasi tayo, gusto natin agad-agad sumagot ang atin pong Panginoon. Kung minsan hindi natin nakikita na God is working, hindi natin nakikita yung kamay ng Panginoon na nagmo-move. But let's trust that He is working in our situations. Amen? So yun po yung point number 1 po natin. And then let's move on sa point number 2. Doon po sa verse 41, ito po ay isang tagpo na nung nagtuturo ang atin pong Panginoon ay merong lumapit sa Kanya na ruler of the synagogue. Siya po si Jairus. Okay? Sabi po dito sa verse 41, and behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and begged him to his house. For he had an only daughter, about 12 years of age, and he was dying. Okay, so merong sakit yung kanyang only daughter, okay? At namamatay na, okay? So tingnan po natin na this Jairus is a ruler of the synagogue. Pero naniniwala siya kay Jesus. Let's jump dun po sa verse 49. Okay? Nung lumapit si Jairus kay Jesus na hihingi ng tulong, verse 49, while he was still speaking, si Jairus po ito, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, your daughter is dead. Patay na ang iyong anak. Do not trouble the teacher. Huwag ka nang mag-aksaya. Parang ganito ang sinasabi nung messenger. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Huwag mo nang guluhin si Jesus. Huwag ka nang gumawa ng action pa para mabuhay yung anak mo. Okay? But, verse 50, but when Jesus heard it, He answered him saying, do not be afraid, only believe, and she will be made well. When he came into the house, verse 51, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and the mother of the girl. Verse 52, now all wept and mourned for her. But he said, do not weep. She is not dead, but is sleeping. And they ridiculed him, knowing that she was dead. So, ang lesson na makukuha po natin dito ay yung messenger po, galing po sa bahay ni Jairus, ay sinasabi niya kay Jairus na huwag ka nang gumawa ng extra mile para mabuhay ang iyong anak dahil patay na. Pero ang itinuturo po ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay, when in trouble, no matter what, let us call Jesus. Amen. Kahit na imposible na, patay na Kahit imposibleng sitwasyon na, let us call out the name of Jesus, for there is power in the name of Jesus. Forever who will call upon Him will be saved. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Those who call upon the name of the Lord shall be saved.
So pumunta po ang atin pong Panginoong Jesus doon po sa bahay ng ruler, si Jairus. At sabi niya kay Jairus, "Do not be afraid, only believe." Alam na ni Jairus na patay na yung anak niya. Pero sabi ng atin pong Panginoon, "Do not be afraid, only believe." So pinakalma ng atin pong Panginoong Jesus ang damdamin nitong ruler ng sinagog na ito. Kaya naman, anumang mga pinagdadaanan po natin, pakalmahin po natin yung atin pong sarili. Let us not fear and let us believe and trust the one who stills the storm. And verse 54, sabi po dyan, "But he put them all outside, took her by the hand, and called, saying, 'Little girl, arise.' Verse 55, "Then her spirit returned, and she arose immediately, and he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he changed them to tell no one what had happened." Let us call upon the name of the Lord when in trouble, when we are in pain, o kaya hindi tayo mapakali, may mga problema po tayo. Let us call out the name of the Lord. Amen? Let us call out the name of the Lord. Because He overcame death, and He is our Redeemer, He is our Savior. Okay? So, yan po, let us be still because God is working. Let us trust the one who stills the storms, and let us not fear, only believe. Amen. Okay, so yun lang po. So, all right. So, thank you, Chris, for the word. Sa series po ng Effortless 2024, ay napakaganda po ng mga topic na itinuturo po sa atin. Especially we, the people of God, ay kinakailangan po siguro talagang i-elevate po natin yung atin pong knowledge, especially in the Word of God, and the knowledge of who we are sa harapan po ng atin pong Panginoon. Now, gusto ko lang balikan yung pong binasa natin kanina. Verse 22 of chapter 8. Pwede ba natin basahin sandali? Can we read it again? "Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples. And he said to them, 'Let us cross over to the other side of the lake.' And they launched out." Basahin nga po natin ulit na malakas. "On a certain day, that he got into a boat with his disciples. And he said to them, 'Let us cross over to the other side of the lake.' And they launched out." Kinakailangan hong makita natin, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, si Jesus, kasama po niya yung kanyang mga disciples, sumakay sa bangka, at sila po ay merong pupuntahan. Napakahalaga po na maunawaan natin sa topic po nating binasa. Because every time, madalas po nating naririnig, pag may problema, tumawag ka lang kay Jesus. And that is His word. Pero dito po sa tagpo na ito, gusto ko pong maunawaan nating mabuti. Si Jesus, kasama ng kanyang mga disciples, meron po silang mission. Meron silang gagawin. Iba po kasi, yung meron kang sinusuong na problema, kaninong bangka ka ba nakasakay?
Marami pong mga tao, lahat ng tao meron po kanya-kanyang problema. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, bawat tao may problema. Tama po ba? Pero dito po sa tagpong ito, gusto ko pong makita natin, nagka-problema ang mga disciples, pero sila ho ay nakasakay sa bangka ng ating pong Panginoon. Dahil hindi po lahat ng mga taong namomroblema nakasakay sa bangka ng Panginoon. At ang tanong, sino ba kasi kasama mo? Dahil napakabilis lumabas sa bibig ng marami pong mga tao, Kristiyano man o hindi, yung salitang tumawag ka sa Diyos at tutugon siya sa iyo. But in this point, ay nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, in this topic, na binigyan ho ng title, Be Still, God is Working. Ang mga disciples po ni Jesus ay agad na sumunod sa kanila pong Panginoon, sa atin pong Panginoong Yesus, kasama sa bangka ang kanya pong mga disciples, at nung sila po ay nasa kalagitnaan ng paglalayag, ang sabi po na banal na kasulatan ay nagkaroon ng malakas na hangin at inalon ang kanila pong bangka. At ang sabi po ng Bible, halos lumubog ang kanila pong sinasakyang bangka. Nakita po ba natin ito? At ang sabi po ng Bible, habang natataranta ang lahat, ang Panginoon tahimik na natutulog doon po sa harapan ng bangka. Ilang beses ko pong inaaral to. Sabi po kasi sa ibang translation, Jesus was sleeping doon po sa harapan ng bangka. At kung ang sasakyan, ang bangka ay umaabante halimbawa, at ang alon ay sinasalubong po nila. Sa isang malikot na isip, sabi ko, hindi man lang namalayan ng Panginoon yung pagbuhos ng tubig galing sa dagat. At siya ay tulog na tulog. Sabi mo nga sa katabi mo, siya ay tulog. A debatable issue, pero nais ko pong sabihin sa bawat isa, si Jesus ay, nung nandito po siya sa lupa, sa tagpo po na ito, siya ho ay isang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Kaya nung sumakay po siya dyan, siya ho ay tao. Pagod na pagod, may dahilan kung bakit po siya ay nakatulog. Pero sabi po ng Bible, kung babalikan po natin ang chapter 7, chapter 6, chapter 5, marami po siyang mga ginawang signs, wonders, and miracle. Nakita ng kanya pong mga disciples ang mga miracles po na yan. Pero nung sila na ang nakataya, dahil binabagyo po sila sa gitna ng laot at halos lulubog na ang kanilang bangka, silang lahat ay nataranta at nagsabi, ginising ang Panginoon, Lord, lulubog na tayo, okay lang ba sa'yo? And so the Lord woke up and said, where is your faith? Nasaan ang mga pananampalataya ninyo? At pagkatapos, kinausap po yung dagat at sabi, be still. And immediately, yun pong dagat ay pumayapa, ang hangin ay tumigil. And the people, yung mga disciples at nagsabi, sino ba tong kasama natin? Na pati dagat, pati ang hangin ay sumusunod sa kanya. And you know, brothers and sisters, today, few things na gusto ko pong maunawaan natin. In life, you need to understand, kaninong bangka ka nakasakay? Pangalawa, sa bangkang sinasakyan mo, kasama mo ba si Jesus? Because oftentimes in life, gusto ko pong maunawaan natin, may mga troubles po na kinakaharap ang tao, pero ang tanong,
ito po bang mga troubles na ito ay naranasan natin habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos o hindi? Pero sa mga troubles ng mga taong naglilingkod sa Panginoon at nakasakay doon po sa perfect will ng Diyos, God is giving us a promise. Be still and trust that the one who stills the storms ay kasama mo. Magtiwala ka sa Panginoon sapagat alam mo, kasama mo siya. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon dahil kasama mo siya. Sabi mo ulit sa katabi mo, kasama mo siya. Pero tumingin po kayo sandali sa akin. Saan ka ba pupunta? Madalas, araw-araw, sinasabi po natin, Lord, be with me. And we always claim, Lord, I am with you. And your promise is, you are with me forever. Pero ang tanong ho, madalas ay ganito, saan ka ba patungo at saan ka pupunta? At alam niyo po mga kapatid, kaibigan, kapag tayo po ay nagkaroon ng storms in life, siguro magandang mag-slow down tayo sandali at tanungin, Lord, kasama mo ba ako? Kasama ba kita? At alam mo, madali po ang sagot dyan. Kung alam mo saan ka pupunta. Can I hear amen? Na umaga, nag-pray ka, Lord, samahan mo ako sa buong maghapon na ito. Praise God. Nakikinig naman ng Panginoon sa prayer. Pero po, tanong, lumabas ka sa bahay, papunta ka naman pala sa inuman, at habang naglalasing ka, sa palagay mo ba, tinatabihan ka ng Panginoon at sinasabi, sige anak, tagay ka pa. Kalabitin mo nga yung katabi mo sa palagay mo. Tapos nung umuwi ka, sumakay ka sa motor. Di ba? Wala ka na sa ayos. Alam mo kung wala ka na sa ayos, di ba? May nangyari na disgrasya. Boom! Nasa hospital ka ngayon. Sabi nung asawa mo, tumawag kay pastor, Pastor, puntahan nyo nga yung asawa ko. Nasa ICU. Mabait yung aking asawa, Pastor. So si pastor, pumunta sa ICU at nag-declare, I cancel the spirit of death and I let loose the spirit of life at nabuhay na maguli. Nung nabuhay na maguli, lumakas, tumaba pa dahil sa anesthesia. Saan ka pumunta ulit? Sabi mo, saan ka ba pumunta? Alam niyo, ito ho nakakalungkot sa totoo lang. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mahabagin. But in our troubles in life, brothers and sisters, if we really want to experience the favors and grace ng atin pong Panginoon, be sure na nasa tamang landas ka, nasa tamang bangka ka, na ang kasama mo ay ang Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Parang ganito, mga estudyante, Lord, bigyan mo ako ng mataas na grado. Praise God. Lord, gawin mong successful ang aking pag-aaral, Panginoon.
taga 611 ka pa man, member ka pa ng SWAT. And I say, amen to that. And every day, we are praying ng mga kabataan na ito, Lord, bless them and be with them. Kailang nag-iisip ko, Panginoon, nasaan ba sila ngayon? Sila po ba ay naglalakad na kasama ka? At ginagawa nga po ba nila ang kalooban mo? And when you give us report at nakita ko po sa Facebook yung positive na result, I said, praise the Lord. Pero meron pong mga iba medyo na, ang tanong ko po ngayon ay, saan ka ba kasi pumunta? Naunawaan natin. Tapos tatanungin natin ng Panginoon isang araw, Lord, okay lang ba sa iyo na babagsak ako? Natural hindi. Pero binigyan ka ng pagkakataon, ng wisdom ng Diyos. Tanong, ano ginawa natin? Now listen to this, brothers and sisters. The Word of God is not a joke. Very serious ang Panginoon sa pakikipag-deal po sa atin. Nung tayo po ay niligtas, hindi lamang doon sa pagpunta natin sa impyerno tayo niligtas. Niligtas tayo ng Panginoon maging sa lahat ng kapahamakan sa mundong ibabaw po na ito. And that is a package deal na ibinigay ng Panginoon nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Even His disciples, tinanggap nila ang salvation po na ito. Pero gusto ko pong makita natin, sa chapter 8, verse 22 lang, yung mga disciples, pagkatapos po nilang nakilala ang atin pong Panginoon, iniwan nila lahat. Kaya nga po si Peter ay sinabi niya, Lord, iniwan na namin lahat para lamang sundan ka. Kanino pa kami pupunta? And His disciples decided to follow Jesus wherever Jesus will go. So they followed Him. Can I hear amen? Pero sa kanila pong pagsunod, sa atin pong Panginoon, binasa po ni Chris kanina, sa verse 26, meron po kasing mission ng Diyos na pupuntahan. Kasama po ang kanyang mga disciples. But in their travel, dun po sila nakasalubong po nila ang malaking problema. But I want to tell you, brothers and sisters, kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, kahit pa meron tayong mga masasalubong na problema, meron po tayong assurance that the one who stills the storms in our life, kasama po natin. Can I hear amen? At yung pangako po niya, na sasamahan po niya tayo, sasamahan niya tayo. Kinakailangan lamang siguro maunawaan nating mabuti, paano po natin panindigan ang mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Can I hear amen? And that is His promised. Kaya nga po, ano sabi po ng Panginoon? Where is your faith? Nasermonan po niya yung kanyang mga disciples. Nasaan na pananampalataya niyo? Alam ninyong kasama niyo ako, pero nangangamba kayo? And immediately, God, Jesus Christ, made or performed a miracle. Ano po ang ginawa niya? Kinausap niya yung hangin, kinausap po niya yung dagat, pagkatapos kumalma po lahat. And the people and His disciples, sila pong lahat ay namangha sa kanya pong ginawa. Alam niyo, isang bagay lamang ho natutunan ko sa mga talata po na ito. Every time we do the perfect will of God, even though storms will come, big storms will come, alam po natin, ang pagsama ng Panginoon at ang kanyang kasagutan
ay lagi pong available para sa atin. Can I hear amen? He will still. We need to trust the one who stills the storms. In life, brothers and sisters, napakarami po nating mga storms na masasalubong sa buhay. Pero lagi po nating tatandaan, bago pa man dumating ang mga storms po na ito, alam ng Diyos na mararanasan po natin. And He already had the promise. Meron na pong ipinagkaloob na pangako ang Panginoon, ang Kanya pong pangako na hindi Kanya pababayaan, hindi ka po niya iiwan. Kinakailangan lamang ho maintindihan nating mabuti yung kaparaanan ng Panginoon, yung timing po ng Diyos. Amen? Minsan nag-uusap po kami ni Claire at ipinapaliwanag ko po sa kanya. Meron ho kasing istorya sa buhay ng aking may bahay. Every time na siya po ay maglalabas ng labahan, umuulan. So kahit pa siguro alam namin yung weather forecast, pag naglabas siya ng labada, mas madalas po yung umuulan. Buti ngayon, buti na lang El Nino. Siya po ay medyo, alam niyo, hindi po maganda yung kanyang feeling dahil para bang sutil, alam niyo yan, yung ang dami-daming labada, ang daming gagawin, pagkatapos nung tapos mo na yung labada, biglang kumulimlim at biglang umulan. Ang masakit pa doon, yung kakantsawan namin siya. Minsan sinagot niya ako, amoy lang aro din, di ko pala, kerarag nga. I was so shocked. Medyo nangamba ako dahil, medyo tinamaan ko yata yung red light ni Claire. Pero minsan, bibiyahe po kami, pinapaliwanag ko sa kanya. Alam mo, sa buhay natin kasi mga kapatid, lagi nating isipin, God is a God of perfect timing. Na kahit meron po tayong prayer na hinihingi, minsan sinasagot po niya, minsan hindi. So sabi ko sa kanya, siguro isipin mo, Mami, nung araw na naglabas ka ng labada, may mga nagpray din ng ulan. Di ba natin pwedeng isipin yung ganon? At sabi ko sa kanya, siguro kaya umulan dahil alam naman ng Panginoon na mabait ka at maunawain. Kung hindi binigay yung hiling po natin, sapagkat meron po siyang dahilan. Dahil may nangangailangan na dapat unahin. Can I hear amen? At alam niyo, biglang kumalma si Claire. Oo nga, no? Kaya pwede ba maglabas ka na ng labada? Kailangan nung kapitbahay natin ng ulan. In life, my brothers and sisters, kahit pa ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, minsan hindi kampi ang panahon sa atin. Pero may purpose ang Panginoon. May dahilan ang Diyos. Lahat tayo, nagpe-pray, Lord, bigyan mo kami ng masarap na ulam. Araw-araw. Pero minsan, hindi po dumarating yung masarap na ulam. Kasi, mukhang may pinagbigyan ng masarap na ulam at hindi ikaw. Kapatid, kaibigan, kung ikaw nga ay nagmamahal sa Diyos at kasama mo siya sa buhay mo, lagi po nating tatandaan, wala siyang pinangarap na ikasisira natin. Kapag kasama mo ang Panginoon, hindi niya po loloobin. Nalulubog ang mga bangka natin. Our Jesus is always with us. He cares for us. And He will not allow us to suffer. Dahil alam niya kung ano po yung best para sa ating lahat. Can I hear amen?
Just trust God. Alam niyo po, sa buhay, kinakailangang manindigan po tayo sa katotohanan, anak ka ng Diyos. At nung ikaw ay naging anak ng Diyos, ang pangako po niya, ang pagsama niya sa atin ay nandun araw-araw. At sa pagsama niya sa atin, ipagkakalooban lahat ng pangangailangan natin. Pero kung minsan, yung tugon ng Panginoon sa panalangin natin, hindi katulad nung inaasahan mo. Pero, tumugon pa rin ang Panginoon. Katulad po nung biro, madalas kong sinasabi, siguro kaya hindi binigay ng Panginoon sapagkat meron mo na siyang pinagbigyan. At hintayin mo yung pagkakataon na ibibigay ng Diyos sa iyo. Naunawaan po ba natin? May nangyari ito pong week na ito. Nag-alaga po ako ng manok. Ang nakakalungkot, nagsabay-sabay po silang nagkasakit at marami po sila namatay. Pagkatapos, yung pong mga sisiw namin, biglang nauubos na hindi ko alam. Sabi nung kasama ko, Pastor, kinakain ng bayawak. Okay. Punong-puno ng sama ng loob ang puso ng iyong pastor. Dahil sabi ko, pambira naman. Ang mahal ng patuka, pagkatapos ganyan na mangyari. Ito pong week na ito, medyo nasa bingit ng alanganin ang aming budget. Alam niyo po ba, wala akong manok na makatay sa bahay, pero nakakatuwa, yung bayawak na kumain ng mga manok ko, nahuli nila. Kaya ngayon, answered prayer kami. Meron po kaming ulam sa susunod na kainan. Hindi lamang minsan nangyari. Ilang pagkakataon na nakita at naranasan namin ito. Nawalan kami ng pera, wala na halos pambili ng makain. Nagulat po kami, doon po sa labasan ng usok ng dating lutuan ng aming inuupahan, bigla ang daming lumalabas ng mga paniki ng alanganing oras. Pero para bang silang nagsasabi, hey, we are here. At alam mo ninyo, yung mga paniki na di naman talaga namin sanay kainin. Pero mukhang yun ang tugon ng Diyos sa pangangailangan namin. Hindi kami sinagot sa pera, pero binigyan kami ng ulam. Kay buti ng Panginoon. Can I hear amen? Dahil madalas kapag tayo nagpe-pray, Lord, sagutin mo ako rito, Panginoon. Pero minsan hindi ganun eh. Sinasagot ka ng Panginoon sa ibang lugar. Nandun ang tugon sa panalangin mo. Ilang beses na pong nangyari sa amin yan. Ang sumagad at sumayad ang aming budget. But never na kami po ay hindi o nakaligtaan namin ang kumain kahit isang beses. Because God provided for our needs. Can I hear amen? Hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Kahit pa sa panahon na akala mo natutulog ang Diyos dahil wala kang nakikita, wala kang nararamdaman, wala kang naririnig, but the Lord provides. Kakatagpuin at kakatagpuin ka ng Panginoon. Yun lang ang masarap doon po sa nakasakay ka sa bangka ng atin pong Panginoon. Yun ho yung masarap na alam mong kasama mo ang Panginoon.
na kahit sa mga panahon na akala mo siya tulog, pero pag ginising mo siya, Master, lulubog na tayo. Okay lang ba sa'yo? Of course not. Titindig po siya. At alam mo ninyo, gagawa siya ng mga major miracles, maligtas ka lang. Kapatid, kaibigan, tandaan po natin ito. Minsan tinitikis tayo ng Diyos. May mga mararanasan po tayo sa buhay Kristiyano po natin. Pero alam nyo, sa pagsunod natin sa Diyos, kahit pa parang mapapahamak na po tayo, kasi merong sariling purpose ang Diyos. Isipin po ninyo, sa Luke chapter 8, magpapalayas pala siya ng demonyo. And it's a mission. Kasama ng kanyang mga disciples to discourage them not to go on. But you know, brothers and sisters, walang makakapigil sa gawain ng Diyos. Walang makakapigil sa mga anak ng Diyos. At makinig kayo mabuti. Pwede ba kayong tumingin sandali? Walang po pwedeng pipigil sa blessing mo kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Walang pwedeng pumigil sa pagbuhos ng pagpapala sa iyo. Sumakay ka lang sa bangka ng Diyos at siguraduhin mong kasama mo siya. He will always be with you. Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, anumang kalagayan natin ngayon, maging sa inyong lahat na nanonood online, anuman ang kalagayan mo sa buhay, siguraduhin mo lamang na ikaw ay nakasakay sa bangka ng ating Panginoon at kasama mo ang Diyos. Tinitiyak ko sa iyo, kapatid kaibigan, ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal sa iyo, tiyak na iyong mararanasan, sapagkat yan ang pangako ng Panginoon kapag tayo po ay naglingkod sa Kanya. Can I hear amen? Sa araw po nito, tumayo po tayong lahat. Sambahin mo ang iyong Panginoong Diyos. Hallelujah! Sambahin mo ang Panginoon mo. Magpasalamat ka sa Kanyang kabutihan. Magpasalamat ka sa Kanyang habag at biyaya. Na kahit anuman ang kalagayan mo sa buhay ngayon, when you call upon the name of the Lord, He will surely save you. Can we just lift our hands? Worship the Lord now. Yes. Hallelujah. Lord, move in your own very special way. Let your Spirit come. Fill this place, O God, with your power. And I pray, O God, let your Spirit come and move and fill it. Hallelujah. Let the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood.
and I will be still and know you are God. I want you to sing this song as a love song to the Lord. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Come on, sing it again. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Only the keyboards. Can we just lift our hands now? Lord, be glorified in our midst today. We have declared your word, O God, in the midst of your congregation. That you, O God, is the God who do not change. That your promise, Lord, endures forever. And your faithfulness endures forever. God, salamat Panginoon sa pangako mo. That even in the midst of the storms, O God, na meron kami, you will always be with us. And Lord, I pray today, alam mo Panginoon, ang sinusuong Panginoon ng iyong mga anak. O whatever problems, whatever circumstances, Panginoon, ng iyong mga anak ngayon. Mula sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, tanaw mo ang buhay ng bawat isa sa amin. And now, Lord, thank you for the very word that you had given us. That today we trust you, the one who stills the storms. And God, I pray, Panginoon, kalmahin mo ang storms ng iyong mga anak. Lord, kalmahin mo ang storms ng iyong mga anak. Kung paano mo tinigil, Panginoon, ang mga alon at maging ang malalakas na hangin upang hindi papahamak ang mga disciples mo ng araw. Lord God, I pray in the name of Jesus, intervene, O God, sa circumstances, Panginoon, na kinalalagyan ng iyong mga anak. Take full control of the storms in the name of Jesus. And Lord God, I command all these storms to stop in the name of Jesus. At Panginoon, ang aking dalangin, O God, let your people see and experience your Lordship, O God. Even in the midst of their storms, Lord, we declare you are God. At Panginoon, sa araw po nito, ang aking dalangin, O Ama, ayan mong maranasan ng iyong mga anak ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal. And Lord, may all their concerns, Panginoon, ay madala sa iyong paanan. And I pray, Lord, open the floodgates of heaven and release to your people, O God, their answered prayer. Maybe some of them, O God, ay may mga problem, O God, in their relationship. Maybe husband and wife conflict, but God, you can calm all these conflicts in the name of Jesus. Maybe some, oh God, they have problems, oh God, in their relationship to their parents, to their children. But God, you are a big, big God. Kaya mong gumawa ng mga miracles, oh Lord, in their relationship, in Jesus' name. At maybe, Lord, some of your people, they are in need of miracle, oh God,
in their finances, in their health. But Lord, we keep on declaring, you are the God, our Jehovah Rapha that heals. And you are the Jehovah Jireh that provides. And in your name, Lord God, all things are possible. And so today, Lord God, I pray, let there be open heaven now, O God, for your people. Release the healing they need. Lord, release, O God, hallelujah, the miracle they need in their health in Jesus' name. And Lord God, I pray, send forth your angels to provide for the needs of your people. In Jesus' name. In Jesus' name. At Panginoon, sino man ang nangangailangan, O God, ng miracle in their finances, let there be miracle in their finances right now. Lord God, I pray, honor their tithes, remember their offerings, remember their sacrifices, bless them in the name of Jesus. And I declare that, oh God, every seed that they have planted, let there be great harvest for your people now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At Panginoon, sa araw po nito, may you seal even the very word na tinanggap namin sa aming mga buhay. That no work of the enemy can ever snatch that, oh God. But I pray, Lord, let your word accomplish great things, oh God, to your people who receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can we just lift our hands and start to thank God now? Come on, hallelujah. Shall we say thank you, Jesus? Come on, start to thank God for your miracles. Thank God even for the calming of the storms. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At Panginoon, sa amin pong pag-uwi, sa amin pong paglisan, ingatan mo po kami at pakasamahan. And I keep on declaring, Lord, your people will be victorious because you are with us, O Lord God, and your promise, you will never leave us and you will never forsake us. And so I speak blessing for your people now. I speak blessing for their families. I speak blessing, O God, to every work of their hands. Bless their businesses. Bless their career. Bless, Lord, your people, their lives, and even Panginoon, their whole family. At Panginoon, sa araw po nito, uuwi na po kami. Dala, bit-bit ang lahat ng tagumpay na ginawa mo na, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo na nga po ang lahat ng papuri, ang lahat po ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Hallelujah! Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Kumamay po tayo ng 5 tao, sabihin mo sa Kanya, may the Lord bless you and your family. God bless you all.